Madalang lang kami nakakakain ng bangus dito, Mesami, at sa pagpunta ko nga dun sa Chinese store na bilihan namin, heto na nga nakachamba tayo. Yahoo! At para masulit naman, Mesami, pati yung tinik kakainin, kaya heto na nga iluluto nga natin na pinangat na bangus. Wow! First time nilang makatikim ng ganitong sabaw, Mesami, tingnan nyo naman, may bawi na noon naman. Nyamatan. Dalawang bangus lang, Mesami, yung binili ko, tapos hiniwa-hiwa ko lang ng 4 kasi sobrang mahal ng isa is 5 euro. Nyamatan. Bali, heto nga yung version ko na pangat sa Kapampangan, pinangat naman sa Tagalog. Heto na nga yung mga ingredients na gagamitin ko. Pressure cooker nga yung gagamitin natin dyan, Mesami. Tapos nilagyan ko nga ng madaming tubig dahil nga mahilig sa sabaw yung mga bata. At may share ko nga sa inyo, Mesami, kapag gumagamit tayo ng pressure cooker tapos magluluto tayo ng mga isda, panigurado, pati tinik, malambot. O, diba? May napulot kayo. Nyamatan. Bali, una ko nga nilagay dyan, Mesami, yung madaming talong, tapos sinunod ko na nga yung mga nahiwa-hiwang bangus at sunod ko na rin itong sasangkapan. Bali, heto nga yung mga nilagay ko, Mesami, bawang sibuyas, luya, tapos lemon. Kung wala kayong lemon, pwede rin kalamansi. Naglagay ako ng suka, konting toyo, tapos maglalagay din ako ng paminta, asin, tapos naglagay na rin ako ng konting asukal. At bali, heto nga yung naging itsura niya, Mesami. Huwag nyong hihalo-halo, ayaan yung kumulo mag-isa. Takpan niya lang ng maigi yan, Mesami, bang rugungye sisingo po. Tarog gumamakbong niya. Nyamatan. Disclaimer lang, Mesami, dahil yung pangat ko pala is Kapampangan style yan. Kayo naman is gusto nyo lagyan ng kamatis o kaya ginataan, pwede yan. Bahala na kayo. At para makasiguro tayo na pati tinik is malambot, pakuluan lang natin yan ng 1 oras. At makalipas ang 1 oras, Mesami, bali pasingawin mo muna yan ng mga 5 to 10 minutes. Semiyagad bubuklat, kasasamal po, tarong gumamakbong yan, lupa mo yan. Nyamatan. At kapag napansin nyo, Mesami, wala na masyadong ingay yung takip niya, pwede nyo nang buksan at eto na nga yung itsura niya. And wow! Finally, luto na ang ating pinangat na bangus at heto na nga at magti-taste test na tayo. Let's go! Yahoo! Teo Roy, sayon! Kain na! Yan, beat! Si Kwasa. Si bangus. Si Kabangus. Yan. Potu? Okay, tikman mo yung tinik kung malambot. Sige, pray. Dieu n'a pas aujourd'hui notre nourriture pour notre faux souvenir et Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Tawag sa Kapampangan is pangat bangus. Ayan. Sobrang nagustuhan naman nila, Mesami, yung sabaw niya. Kaya sabi ko sa inyo, kapag nagluluto ako, kailangan madaming sabaw. Kasi pag walang sabaw yan, hindi sila makakarami. At si Kuya Teo naman nag-enjoy sa isda dahil alam niyang wala siyang tinik o medyo malambot yung tinik. Ito na nga, nakarami na siya ng isda. At kapag pinapanood ko silang kumakain, Mesami, makakaranap lang kakakit. Kaya heto na nga ako na naman na magta-try. Nakita ko sa inyo yung kapag na-pressure cook. Maliban sa sinigang na bangus, Mesami, at kapag gusto ko nga kumain ng bangus na may sabaw, ganito nga yung ginagawa ko. Bali, pinapakuluan ko talaga siya sa may pressure cooker para naman pati tinik is nakakain. Alam niyo naman, Mesami, na isa sa pinakamatinik na isda is yung bangus. Kaya heto na nga, sinulit ko lang para makain ng mabuti ng mga bata. At kahit ako, Mesami, tinatamad ako lagi magtanggal ng tinik. Kaya ganito na lang ginagawa ko kapag may sabaw yung kinakain namin sa bangus. At tignan nyo naman, kahit papaano is yung mga bata is nakarami din sa pagkain ng bangus. So, diba? May bawi la. At kahit papaano naman is nabusog na naman sila. Nyamatan. Kaya kung may mga anak kayo, Mesami, ganito na rin yung gawin nyo sa bangus kapag gusto nga nila ng sabaw. So, paano yan, Mesami? Hanggang dito na lang po muna. God bless! Thank you for watching! Agento! Ciao!